game ako dyan, no? Hindi naman ako natatakot dito. Sabi dito, hindi ako natatakot kay Marcoleta. Former Senator Antonio Trillanes said he willing to accept possible invitation for Senator Dante Marcoleta to attend Senate probe in his present during the attempt of arrest of Senator Bato de la Rosa, mga kababayan. So ngayon ito, pakinggan po natin. Ito kay Marcoleta. Pero time and again, paulit-ulit ko sinasabi, nandoon ako kasi inaamon. Pasensya na kayo kaya mas pinili kong i-live to ng hating gabi. Kasi hindi ko maiwasang wag magbura dahil doon sa ginagawang pambabastos sa mga senator, mga kababayan, at doon sa presidente at sa gobyerno ni PBBM, pati NBI binastos din. 'Di ba? Alam niyo, minsan pumupuna tayo kay Sara Duterte, pero hindi naman natin pinipersonal. Kung ano lang yung nakikita natin sa issue, pero kung titingnan niyo to, mga kababayan, talagang literal na pambabastos sa presidente yung ginagawa po, literal na pambabastos sa gobyerno at sa mga taga-NBI yung ginagawa. Ako ni Bato 'di ba? Ngayon, hindi yun utos, hindi ako inutusan ni Bato. Hinamon niya ako. Ang hamon, pwede mong i-accept yung challenge o hindi. So I accepted that challenge. Ngayon, sabi ko nga, itong kung si Marcoleta ay hahamunin niya akong pumunta ng Senado para batukan siya, I will accept that as well. Ano? Okay sir, update na lang po sa ICC. Ayan Kung hahamunin daw ni Senator Dante Marcoleta, nabatukan siya ni former Senator Antonio Trillanes, handa daw niyan tanggapin, mga kababayan, yun. Diba? Kaya kung talagang matapang itong si Senator Dante Marcoleta, bakit hindi mo i-challenge si former Senator Antonio Trillanes na batukan ka sa loob ng Senado? Diba? Kung talagang matapang ka at kung talagang hindi ka naniniwala na nag-a-accept ng challenge, etong si former Senator Antonio Trillanes. Sir, may info ba tayo na may darating pang mga ibang arrest warrants, sir? Yes, may darating pa, pero ilang months down the road pa yan lalabas. May info tayo, sir, kung nasaan po si Senator Bato de la Rosa as of the moment? Marami mga leads, pero kailangan i-validate ito kasi we have to be very sure. But in time, ano yan? Magkakamali yan. Pag dumungaw yan, arestado yan. Kita nyo ba yun, mga kababayan? Yun na lang ang hinihintay Ang magkamali, etong si Senator Bato de la Rosa, pag nagkamali ito ng dungaw, mga kababayan, automatic arestado yan. Pero ang masaklap kasi dyan na posibleng mangyari, pagka dumating yung time na manlaban etong si Senator Bato. Yun yung pinakamatindi dyan, mga kababayan. Yung manlaban si Senator Bato de la Rosa, tapos mapilitan ng NBI, mga kababayan, na patulan siya. Di po ba? Maliwanag naman yung sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na sana yun ang pinaka-iniiwasan nila. Yung manlaban si Senator Bato de la Rosa, at kapag ka pinuputokan na yung mga tauhan ng NBI, hindi po papayag yun ng ganon. Talagang automatic, mga kababayan, gaganti at gaganti po yun ng putok. Kaya nga kung titingnan po natin, mga kababayan, sana hindi dumating sa point na ganon. Ano po, dahil kung titingnan po ninyo, may mga susunod talaga kay Senator Bato de la Rosa na madadala din po sa dahig. Bukod po kay Senator Bato, ito yung hindi maintindihan ng Senator Bato Hindi naman kasi siya nag-iisa papuntang dahig. Meron siyang mga makakasama, mga kababayan, doon at makukulong doon. Katulad ng kanyang best friend na si Senator Bongo, mga kababayan, na posible talagang malabsan din ng ICC warrant of arrest. Kasi nga, alam naman po natin, mga kababayan, na by November, magsisimula na po yung trial nito pong si Duterte. At hindi pwedeng nagsisimula yung trial ni Duterte nang wala yung mga co-perpetrators po niya. So ngayon, sabi po dito, basahin po natin ayon po ito sa Abante, una sa balita. Sabi dito, Bongo Oscar Albayalde ipapadampot ng ICC ayon po kay former Senator Antonio Trillanes. Basahin po natin yung nilalaman. Ito raw, ibinunyag ni dating Senador Antonio Trillanes deport na sina Senador Christopher Bongo at dating Philippine National Police PNP Chief Oscar Albayalde ang susunod na may isyuhan ng warrant of arrest ng International Criminal Court. Sa panayam sa programang Politico Nightly na Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Trillanes na tinukoy ng ICC ang mga co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sina Go at Albayalde ang hahabulin, mga kababayan, or sunod na hahabulin po
ng arrest warrant ng International Criminal Court. Sabi pa dito, ang aking pagkakaalam, baka hanggang 2 pa ang mai-issuehan ng warrant. Baka hanggang doon na lang. Ang isa diyan ay si Senator Bongo. Tapos yung dalawa pang hahabulin pa. Itong si General Albayalde na sabi po ni former Senator Antonio Trillanes, bukod kay Bongo, kasama rin po dyan itong si Albayalde. Sabi pa dito mga kababayan, yung iba pa mga co-perpetrator na na-mention, sa aking pagkakaalam ay hindi nahahabulin. Dagdag pa ni Trillanes at paliwanag niya na sa dahilan ng pag-issue ng warrant, kaya sila hinahabol. Kasi sila yung mga mabibigat ang partisipasyon sa madugong pakikipaglaban ng Duterte administration sa ipinagbabawal na bato na nagkaroon o nagresulta na nauwi sa AJK mga kababayan. Sabi pa dito, ipinunto naman ni Trillanes na kaya siya may kopya ng naunang warrant of arrest mula po sa ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa ay dahil matagal na siyang nakikipag-ugnayan sa ICC kaugnay ng kaso ni Duterte. Sabi daw ni Trillanes, since 2017, nakikipag-ugnayan na ako sa ICC. Tumutulong ako sa kanila na makalakap ng ebidensya, testigo, at kung ano pang kailangan na impormasyon para ma-build up yung cases nila Digong, Bato at iba pa. Anya, yun po ang voluntaryo kong ginagawa. At through the years, we have established such a relationship. So syempre, ay may nahagip na tayong mga impormasyon, dagdag pa niya. At ang mga impormasyon na yun, mga kababayan, ay tumutukoy sa mga susunod na magkakaroon ng arrest warrant. At kabilang na po dyan, mga kababayan, na hindi mawawala ay ito pong si Senator Bongo. Alam nyo mga kababayan sa aking palagay, pag ito dumating na naman yung time na hinahabol itong si Bongo, sasabihin na naman pihado ng mga DD-set na pinupunteriya yung lineup ni Alan Peter Cayetano. Pihado mga kababayan, yan na naman ang sasabihin ng mga yan. At ang isa pa dyan, ang igigit nila mga kababayan, syempre, yung walang katapusan na political persecution. Alam naman po natin na yan talaga ang drama ng mga yan. Para wag lang ma-arresto at wag lang mapapanagot, gagawa ng kung ano-anong drama laban po sa ating pamahalaan. Pero kung titingnan nyo mga kababayan, talagang literal naman na ginawa talaga nila yan. Kaya nahaharap sila sa mga ganitong klaseng pananagutan.